Hinalikan ni Marga ang kanyang asawa sa mga labi. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi ang init na kanyang inaasahan, kundi ang lamig ng yelo. Dahan-dahang dumistansya si Alfred, ang mga mata nito ay walang emosyon. Pagod ako, Marga. Iyon lang ang sinabi nito bago siya tinalikuran at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Naiwan si Marga na nakatayo sa gitna ng kanilang sala, yakap ang sarili, laban sa ginaw na hindi naman dulot ng panahon. Sa labas ng bintana, tahimik na bumabagsak ang ulan, ngunit sa loob ng kanyang puso, isang malakas na bagyo ang nagsisimulang mamuo. Happy anniversary, mahal! Gusto niya sanang isigaw iyon, ngunit ang mga salita ay nanatili na lang sa kanyang lalamunan, kasama ng luhang nagbabadyang tumulo. Tiningnan niya ang lamesa na buong hapon niyang inihanda. May 2 kandilang nakasindi, mamahaling pagkain, at isang bote ng kanilang paboritong alak. Lahat ay perpekto. Maliban sa 2 taong dapat magdiriwang, 3 taon. 3 taon na silang kasal ni Alfred. Ang unang 2 taon ay parang isang panaginip. Ngunit ang huling taon ay isang bangungot na ayaw magising. Nagsimula ang lahat nang mawala ang anghel nila, ang kanilang anak na hindi man lang nasilayan ng mundo. Napatingin si Marga sa isang sulok ng kanilang sala. Doon dapat nakalagay ang isang baby high chair. Napapikit siya ng mariin. Naramdaman na naman niya ang kirot, ang pamilyar na sakit na araw-araw niyang dinadala. Mula ng araw na yon, unti-unting nanlamig si Alfred. Ang dating masayang tahanan ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Sana ngayong gabi, bulong ng isip niya habang pinupunasan ng isang butil ng luha. Sana bumalik na ang dating tayo. Naglakad siya papunta sa kusina upang iligpit na sana ang mga pagkain nang biglang tumunog ang cellphone ni Alfred na naiwan nito sa sofa. Hindi niya sinasadyang tignan iyon, ngunit nakita niya ang pangalang tumatawag. Nadine calling. Nadine. Ang girlfriend ng nakababata niyang kapatid. Bakit ito tumatawag kay Alfred ng ganitong oras ng gabi? Bago pa man niya ito masagot, tumigil na ang pagtunog. Ilang sandali pa, lumabas si Alfred mula sa kwarto. Bihis na ito ng pantulog. Sinong tumawag? Tanong niya. Sinisikap na huwag magpahalata ng kaba. Wala. Maling numero lang siguro. Sagot ni Alfred habang kinukuha ang cellphone. Nakita ni Marga ang mabilis nitong pagtipa sa screen na para bang may binubura itong mensahe. Okay. Mahinang sagot ni Marga. May ibibigay pala ako sa'yo. Sabi ni Alfred na para bang bigla lang naalala. May kinuha itong isang maliit na kahon mula sa bulsa ng damit na hinubad nito kanina. Happy anniversary! Inabot niya yon kay Marga. Isang magandang kwintas na may diamante, mamahalin, elegante, ngunit walang init, walang pagmamahal, parang isang obligasyon na kailangan lang gawin. Salamat, sabi ni Marga. Pinipilit ngumiti. Ang ganda. Mabuti at nagustuhan mo. Maliligo na ako, sabi ni Alfred at pumasok na sa banyo. Naiwan na namang mag-isa si Marga. Hinawakan niya ang malamig na diamante sa kanyang palad. Ito na ba ang simbolo ng kanilang pagmamahalan ngayon? Maganda sa labas, ngunit malamig at walang buhay sa loob. Pinulot niya ang coat ni Alfred na nakasabit sa upuan upang ilagay sa dapat nitong kalagyan. Ngunit sa pag-angat niya nito, may isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa. Isang tiket ng sine. Kinabahan siya habang dinadampot iyon. 2 tiket para sa isang romantic movie. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang petsa. Ang petsa na nakasulat sa tiket ay ang araw kung kailan siya isinugod sa ospital dahil sa labis na pagod at depression. Ang araw na sinabi ni Alfred na mayroon itong biglaang business trip sa Cebu at hindi siya masasamahan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tiket. Ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Ang malamig na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng nagyayelong kirot na tumusok hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Hindi pala ito pagod sa trabaho. Hindi lang ito, dahil sa pagluluksa. Meron pa siyang ibang pinagkakaabalahan. Meron siyang ibang kasama. Nasaan ka ng mga oras na kailangan kita, Alfred? Bulong niya sa hangin. Habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi nakatulog si Marga ng gabing iyon. Ang bawat paghilik ni Alfred sa tabi niya ay parang isang insulto. Ang bawat paggalaw nito ay nagpapaalala sa kanya ng lamig ng pagtrato nito kanina. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang petsa sa tiket ng sine. Nasaan ka noon, Alfred? Sino ang kasama mo? Kinabukasan, maagang umalis si Alfred. Isang mabilis na, alis na ako lang ang narinig niya, ni hindi man lang siya hinalikan nito sa pisngi gaya ng dati. Nakatitig lang si Marga sa tasa ng kape na hindi niya magalaw. Malamig na, katulad ng puso niya, katulad ng pagsasama nila. Hindi na niya kaya ang ganito. Ang paghihinala ay unti-unting pumapatay sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang malaman ang masakit na katotohanan kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang desperadong ideya. Dadalhan niya ng tanghalian si Alfred sa opisina nito. Susurpresahin niya ito. Doon, makikita niya sa mga mata nito kung may tinatago ba ito o wala. Mabilis siyang kumilos. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Alfred. Nag-ayos siya ng sarili. Siniguradong maganda siya sa paningin nito. Umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagkakamali lang siya, na baka may malalim lang na dahilan ang lahat ng ito. Habang nagmamaneho papunta sa building ng kumpanya ni Alfred, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga kamay niya sa manibela ay bahagyang nanginginig. Para siyang isang kriminal na may gagawing masama, kahit na ang gusto niya lang naman ay ang katotohanan. Pagdating niya sa lobby, binati siya ng mga empleyado. "Good morning, Ma'am Marga." Pilit siyang ngumiti. "Good morning." Dire-diretso siya sa executive floor kung nasaan ang opisina ni Alfred. Sinalubong siya ng sekretarya nito, si Letty. "Ay, Ma'am Marga, magandang umaga po. Napadalaw po kayo?" Halatang nagulat si Letty. "Hi, Letty. Yes, dinalhan ko lang ng lunch si Alfred. Nariyan ba siya?" Tanong ni Marga, ipinakita ang daladalang paper bag. "Naku, ma'am." Nag-aalangan si Letty. Kakaalis lang po ni Sir. May biglaang meeting daw po sa labas." Biglaang meeting. Katulad ng biglaang business trip sa Cebu. "Ganun ba? Sayang naman," sabi ni Marga. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Sige, iiwan ko na lang dito para makain niya pagbalik. Pwede ko bang ilagay sa lamesa niya para hindi niya makalimutan?" "Ay sige po, ma'am. Ako na po." "Wag na, Letty. Ako na. Saglit lang naman." Pagpupumilit ni Marga. At bago pa man makatanggi si Letty, ay naglakad na siya papasok sa opisina ni Alfred. Ang opisina ni Alfred ay malawak at moderno. May isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Sa lamesa nito, may isang picture frame. Larawan nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Masaya. Puno ng pag-asa. Isang mapait na paalala ng kung anong mayroon sila noon. Naramdaman ni Marga ang bigat sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang pagkain sa lamesa. Aalis na sana siya nang mapadako ang tingin niya sa computer ni Alfred. Naka-sleep mode ito. Parang may sariling isip ang kanyang mga kamay. Lumapit siya at hinawakan ng mouse. Umilaw ang si screen. Walang password. Ganoon kalaki ang tiwala nito. O baka naman kampante lang ito na hinding-hindi niya gagawin ito. Sa desktop, may iilang mga folder. Ngunit isa lang ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may kakaibang pangalan. Paraiso ko. Paraiso ko. My paradise. Ano ang laman ng paraiso ni Alfred? Nanginginig ang daliri niya habang ikiklik iyon. Bumungad sa kanya ang napakaraming litrato. Ang unang litrato ay si Nadine. Nakasuot ng bikini, tumatawa, habang naglalakad sa dalampasigan. Ang sumunod na litrato,
ay silang dalawa ni Alfred, magkayakap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang isa pa ay larawan kung saan matamis na hinahalikan ni Alfred ang noo ni Nadine. Sunod-sunod na mga larawan ng kanilang mga ngiti, mga yakap, mga halik. Mga larawan mula sa isang beach trip na kailanman ay hindi nabanggit sa kanya ni Alfred. Naramdaman ni Marga na parang sinasakal siya, na hindi siya makahinga. Ang bawat litrato ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang patunay ng kasinungalingan na matagal na pala niyang kinakain. Ang paraiso ko, ito pala ang paraiso niya. Isang paraisong itinayo sa ibabaw ng mga guho ng kanilang pagsasama. Isang paraisong ninakaw mula sa kanya. Nadine, ang girlfriend ng kapatid niya. Ang babaeng itinuring niyang parang nakababatang kapatid na rin. Ahas, isa siyang ahas. Patuloy siyang nag-scroll at ang bawat bagong larawan ay mas matalim na punyal na tumatarak sa kanyang puso. Si Nadine na nakasuot ng paboritong t-shirt ni Alfred na pantulog. Silang dalawa na naghahabulan sa buhanginan. Isang larawan kung saan nakasandal ang ulo ni Nadine sa dibdib ni Alfred at pareho silang nakapikit na para bang wala nang masasaya pa sa sandaling iyon. Ito ba ang business trip sa Cebu? Ito ba ang dahilan kung bakit pagod na siya palagi? Ito ba ang dahilan kung bakit naging yelo ang mga halik niya? Ang lahat ng pira-pirasong palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong at ang nabuong larawan ay isang nakakakilabot na katotohanan ng pagtataksil. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi sa galit, kundi sa matinding sakit. Ang sakit ng katotohanan na dinurog nito ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Gusto niyang magwala. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Alfred. Gusto niyang basagin ang lahat ng gamit sa opisinang ito. Ngunit bago pa man siya makakilos, may narinig siyang ingay mula sa labas. Tawanan. Isang pamilyar na tawa ng lalaki at isang malanding halakhak ng babae. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Marga. Paparating na sila. Paparating na si Alfred at si Nadine. Panic. Iyon ang unang naramdaman niya. Hindi siya pwedeng makita rito. Hindi niya kayang harapin sila ngayon. Hindi sa ganitong estado. Hindi sa ganitong paraan. Ang makita siya rito ay parang pag-amin na siya ang talunan. Mabilis na umikot ang kanyang paningin sa paligid, naghahanap ng mapagtataguan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na pinto sa gilid ng opisina. Ang pantry. O baka storage room. Wala na siyang oras mag-isip. Sa nanginginig na mga binti, mabilis, ngunit maingat siyang naglakad papunta roon. Hindi niya isinara ang computer. Huli na para gawin iyon. Mas lumalakas na ang kanilang mga boses. Nasa labas na sila mismo ng pinto. Dali-dali niyang pinihit ang doorknob ng maliit na kwarto. Bumukas ito. Pumasok siya sa loob ng masikip at madilim na espasyo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Nag-iwan lang ng isang napakaliit na siwang. Sapat para makarinig at marahil ay makasilip. Sakto. Kasabay ng mahinang pag-click ng pinto ng pinagtataguan niya ay ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Alfred. Narinig niya ang kanilang mga boses, malinaw na malinaw. At sa siwang ng pinto, nakita niya silang dalawa na magkahawak kamay na pumasok sa loob. Masaya, nagtatawanan, na para bang pag-aari nila ang buong mundo. Pinigilan ni Marga ang kanyang paghinga. Sa loob ng madilim at masikip na storage room, bawat tibok ng puso ni Marga ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang amoy ng lumang papel at cleaning supplies ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit wala itong panama sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa maliit na siwang ng pinto, siya ay naging isang manunood sa isang masakit na dula. Isang dula kung saan siya pala ang talunan. Ang bida sa isang trahedya na hindi niya alam na isinulat para sa kanya. Grabe Sir Alfred, ang galing mo talagang pumili ng restaurant. Malanding sabi ni Nadine
habang isinasabit ang mga braso sa leeg ni Alfred. I love their steak. Hinalikan ni Alfred si Nadine sa mga labi, isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na matagal nang ipinagkait nito sa kanya. Anything for my paradise. Paraiso. Narinig na naman niya ang salitang yon. At ngayon, nakikita na niya mismo ang kahulugan nito para kay Alfred. Napansin ni Alfred ang nakabukas na computer. Bakit nakabukas to? Tanong nito at lumapit sa lamesa. Nanlamig ang buong katawan ni Marga. Ito na, mahuhuli na siya. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Alfred. Kalmado lang itong isinara ang folder ng mga litrato at ibinalik sa desktop. Hindi man lang nito naisip na may ibang taong nagbukas nito. Ganoon siya katiyak na ligtas ang kanyang mga sikreto. Hey, ang hirap talagang magpanggap na apektado pa rin ako sa kanya, Alf. Reklamo ni Nadine. Umupo ito sa ibabaw mismo ng lamesa ni Alfred na parang reyna sa kanyang trono. Lalo na kahapon, anniversary niyo. I had to act all nice and concerned sa kapatid niya. It's so draining. Parang isang matalim na kutsilyo ang bawat salita ni Nadine. Konting tiis na lang, babe. We're almost there, sagot ni Alfred. Lumapit ito kay Nadine at niyakap ito mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa balikat ng dalaga. Once I get full control of all her assets, we can finally be together. Officially. Assets, mga ari-arian. Iyon lang ba ang tingin niya kay Marga? Isang investment? Pero paano si Marga? Hindi naman yun basta-basta papayag sa divorce. Mahal na mahal ka nun. Sa pagiging martyr niya, sabi ni Nadine, may bahid ng panunuya sa kanyang boses. Isang malamig na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alfred. Isang tawa na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Marga. Mahal? Maybe. Pero isa na siyang pabigat na din. Mula nang mawala ang bata, she's become an empty shell. Palaging umiiyak, palaging malungkot. She's dragging me down with her misery. Sa totoo lang ang buhay ko ay nagsimula lang ulit nang makilala kita. Isang pabigat. An empty shell. Dragging me down. Ang mga salita ay umaling-awngaw sa isip ni Marga. Hindi. Hindi ito ang kanyang Alfred. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ang Alfred na nakikita niya ngayon ay isang halimaw. Isang estranghero. Kaya dapat bilisan mo na, sabi ni Nadine. Humanap ka na ng paraan para ma-solve ang problema nating yan. I can't wait to be the real Mrs. Alfred Sandoval. I will, don't worry. May naiisip na akong paraan, sagot ni Alfred. Ang boses nito ay puno ng kasiguraduhan. Isang paraan na magiging malinis at walang ebidensya. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Marga ay napalitan ng takot. Isang dalisay na takot. Hindi na lang ito tungkol sa isang nasirang puso. Tungkol na ito sa kanyang buhay. Sa sobrang bigla at takot, hindi niya namalayang naurong niya ang kanyang paa at aksidenteng natabig ang isang lata ng floor wax na nakasandal sa pader. Klang. Ang tunog, kahit hindi ganoon kalakas, ay parang isang pagsabog sa loob ng tahimik na opisina. Natigilan sina Alfred at Nadine. Nagkatinginan sila, parehong may gulat sa mga mata. Ano yon? Tanong ni Nadine na pabulongo. Napatingin si Alfred sa direksyon ng storage room. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng pagdududa. May tao ba riyan? Tanong ni Alfred. Ang boses nito ay malakas at may awtoridad. Sinong nandyan? Hindi makagalaw si Marga. Hindi siya makahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkabog ng sarili niyang puso na para bang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang humakbang si Alfred papalapit sa pinto ng pinagtataguan niya. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Nakita ni Marga ang anino nito sa ilalim ng pinto. Hahawakan na nito ang doorknob. Ito na ang katapusan. Sinong nandyan?
ulit ni Alfred mas malakas at ngayon ay may halong inis. Sa bawat paghakbang ni Alfred palapit sa pinto, pakiramdam ni Marga ay katapusan na niya. Ngunit sa ilalim ng matinding takot, isang bagong damdamin ang biglang umusbong at nag-alab. Galit. Isang nagbabagang galit. Wala na siyang pakialam kung mahuli siya. Wala na siyang pakialam kung ano ang isipin nila. Dinurog na nila ang kanyang puso. Tinapakan na nila ang kanyang pagkatao. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Kaya bago pa man mahawakan ni Alfred ang doorknob, buong lakas na itinulak ni Marga ang pinto pabukas. Gulat. Iyon ang unang rumehistro sa mga mukha ni na Alfred at Nadine. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabuka. Hindi nila inaasahan ito. Ma'am Marga? Utal na tanong ni Alfred, mabilis na lumayo kay Nadine na parabang napaso. Ngumiti si Marga, ngunit hindi ito isang masayang nangiti. Ito ay isang nangiti na puno ng sakit, isang ngiti na nakakakilabot. Nagulat ba kita, mahal? Tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong pait. Sana hindi ko naistorbo ang pag-uusap ninyo tungkol sa paraiso niyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Alfred. Ang gulat ay napalitan ng inis at pagtatanggol sa sarili. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagtatago? You're spying on me now? Spying? Tumawa si Marga, isang tawang walang kagalakan. Nagdala lang naman ako ng tanghalian para sa asawa ko, pero mukhang may iba ka na palang salo-salo. Itinuro niya si Nadine, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Alfred, nagpapanggap na takot at nalilito. Ma Marga, hindi po yung iniisip niyo, naiiyak na sabi ni Nadine. Ang boses ay parang isang maamong tupa. Nagpapatulong lang po ako kay Sir Alfred sa mga problema ko. Problema mo? Putol ni Marga. Ang problema mo ba ay kung paano ahasin ang asawa ng taong tumutulong sa'yo? Ang problema mo ba ay kung paano maging kabit ng asawa ng ate-atehan mo? Marga, stop it! Sigaw ni Alfred. Humakbang ito paharap na para bang poprotektahan si Nadine mula sa kanya. Look at yourself. Ito na naman tayo sa pagiging praning mo. This is what I'm talking about. Simula nang mawala ang anak natin, nagkaganyan ka na. You're letting your depression eat you alive. Gaslighting. Sinisisi siya nito. Siya pa ang ginagawang masama. Siya pa ang ginagawang baliw. My depression? Hindi makapaniwalang sagot ni Marga. Kaya ka ba naghahanap ng iba dahil sa depression ko? Kaya mo ba ako iniwan sa ospital nung mga panahong kailangan kita para lang manood ng sine kasama siya? Natigilan si Alfred. Nahuli. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ang kanyang mukha ay naging mas matigas, mas malamig. Oo, dahil pagod na ako, Marga. Pagod na akong umuwi sa isang malungkot na bahay. Pagod na akong alagaan ng isang asawang ayaw tulungan ng sarili niya. She, turo niya kay Nadine, makes me feel alive. Something you haven't done in a very long time. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Marga. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng Diyos, ay siya na mismo ang walang awang dumudurog sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya si Alfred at buong lakas niya itong sinampal. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. How dare you? Sigaw ni Marga. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. How dare you blame me for the pain that you also caused? Ngunit imbes na magalit, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa labi ni Alfred. Hinawakan nito ang pisngi na sinampal niya. Nakikita mo na Nadine, ito ang tunay na Marga. Isang bayolente at wala sa sariling babae. Tumingin ito sa intercom sa kanyang lamesa at pinindot ito. Letty, call security. Now! May nagwawala sa opisina ko. Nanlaki ang mga mata ni Marga. What? Alfred, anong ginagawa mo? I'm protecting myself and Nadine from you. Malamig na sagot nito.
Ilang sandali lang, dalawang malaking security guard ang pumasok sa opisina. Sir? Ilabas niyo siya, utos ni Alfred. Itinuro si Marga na para bang isa siyang basura. And make sure she doesn't enter this building ever again. Pero sir, si Ma'am Marga po yan, nag-aalangang sabi ng isang guard. She is trespassing. Ilabas niyo siya. Pag-uulit ni Alfred, mas malakas, mas may awtoridad. Walang nagawa ang mga guard kundi sundin ang utos. Marahan ngunit may diin na hinawakan nila ang mga braso ni Marga. Alfred, huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Marga, ngunit hindi man lang siya tinignan nito. Ang mga mata nito ay nakay na din na ngayon ay inaalo nito. Habang kinaladkad siya palabas ng opisina, nakita niya ang mga usisero at mapanghusgang tingin ng mga empleyado sa hallway. Ang bawat tingin ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat bulungan ay isang insulto sa kanyang dignidad. Siya, ang legal na asawa, ang biktima, ngayon ay pinalalabas na parang isang baliw na eskandalosa. Iyon ang huling imahe na nakita niya bago siya tuluyang mailabas sa gusali. Ang nag-aalalang mukha ni Alfred para kay Nadine, habang siya ay itinatapon palabas na parang isang basahan. Sa labas, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, naramdaman ni Marga ang matinding panlalamig. Nawala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang dignidad, ang kanyang buhay. Hindi niya alam. Sa loob ng opisinang yon, isang tawag sa telepono, ang magiging selyo ng kanyang kapalaran. Hawak ni Alfred ang cellphone. Ang boses niya ay kalmado at malamig na parang yelo habang kausap si Nadine na nasa kabilang linya na. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang lahat. May plano ako. 2 araw ang lumipas na parang isang bangungot para kay Marga. Hindi umuuwi si Alfred sa bahay. Hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag o text. Para siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Ngunit sa 3 araw, isang umaga, nagulat siya nang makita itong nakaupo sa sala, kalmadong nagkakape, na para bang walang nangyari. Alfred, mahinang tawag niya. Tumingin ito sa kanya. Wala ang galit sa mga mata nito. Sa halip, ang nakita niya ay isang tila nagsisising ekspresyon. Marga, I'm sorry, sabi nito. Tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ko dapat ginawa iyon. I was angry. I was confused. Pero pinag-isipan ko ang lahat. Ayokong masira ang pamilya natin. Nagulat si Marga. Hindi ito ang inaasahan niya. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang durog na puso. Baka napagtanto na nito ang kanyang pagkakamali. Let's fix this, Marga. Pagpapatuloy ni Alfred, hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Ngunit may kakaibang lamig sa ilalim. Umalis tayo. Magbakasyon tayo. Tayong 2 lang. Para maibalik natin ang dati. Isang bakasyon. Para ayusin ang lahat. Iyon ang matagal na niyang pinapangarap. Saan tayo pupunta? Nauutal niyang tanong. Sa Tagaytay. Remember our favorite spot there? Yung overlooking the volcano. Tahimik, peaceful, perfect for us. Nakangiting sabi nito. Kahit may isang bahagi sa kanyang isip na nagsasabing mag-ingat, na naig pa rin ang puso niyang pagod na at sabik nang manumbalik ang kanilang pagsasama. Pumayag siya. Kinahapunan, nasa daan na sila papuntang Tagaytay. Si Alfred ang nagmamaneho. Nagpapatugtog ito ng mga luma nilang paboritong kanta. Kinakausap siya nito tungkol sa mga masasayang alaala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, naramdaman ulit ni Marga na asawa niya si Alfred. Unti-unti, nawala ang kanyang mga pagdududa. Napalitan ito ng pag-asa. Siguro nga lalaki lang si Alfred. Nagkamali. Pero handang magbago para sa kanilang dalawa. Nagsimula ng dumilim ng marating nila ang paakyat na daan sa Tagaytay. Ang daan ay paliko-liko at halos walang ibang sasakyang dumaraan.
Sa isang partikular na kurbada, may isang view deck sa gilid ng kalsada. "Let's stop here for a while," sabi ni Alfred. Itinigil ang sasakyan. "Let's watch the sunset." Bumaba sila ng kotse. Ang hangin ay malamig at sariwa. Ang tanawin ng papalubog na araw sa ibabaw ng lawa at bulkan ay napakaganda. Niyakap ni Marga si Alfred mula sa likod. "Thank you, mahal. Thank you for this." Humarap si Alfred sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. "Walang anuman, Marga. I'm doing this for us." Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya mabasa. "Marga, yes? May nakalimutan pala akong kunin sa kotse. Saglit lang." Tumango si Marga. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa magandang tanawin. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Narinig niya ang mga yabag ni Alfred na pabalik. Pero hindi lang isang pares ng yabag ang narinig niya. Lumingon siya. At ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Kasama ni Alfred si Nadine. "Nadine? Anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Marga. Ngumisi si Nadine. Isang ngising demonyo. "Sinusundo ka na namin, Marga. Papunta sa dapat mong kalagyan." Bago pa man makapag-react si Marga, mabilis na kumilos si Alfred. Hinawakan nito ang kanyang mga braso ng mahigpit. Nagpumigla siya ngunit mas malakas ito. "Alfred, ano to? Bitawan mo ako." Sigaw niya. Ang pag-asa kanina ay naging purong sindak. "I'm sorry, Marga, pero isa ka ng problema na kailangan kong tapusin." Malamig na sabi ni Alfred habang kinaladkad siya pabalik sa kotse. Itinulak siya nito papasok sa passenger seat. Sinubukan niyang lumaban. Sinipa niya ito. Kinakalmot. Ngunit tinulungan ni Nadine si Alfred na itulak siya papasok. Isinara nila ang pinto at nilock. Nasa labas silang dalawa, nakatingin sa kanya mula sa bintana na para bang nanonood ng isang palabas. Nakita ni Marga ang ginawa ni Alfred. Kumuha ito ng isang malaking bato sa gilid ng daan at inilagay sa ilalim ng gulong sa unahan. Pagkatapos, pumasok ito sa driver's seat, inirelease ang handbrake at inilagay sa neutral ang gear. "Alfred, huwag!" Sigaw ni Marga. Kinakalampag ang bintana. "Maawa ka! Huwag mong gawin to!" Ngunit ang mukha ni Alfred ay walang emosyon, walang awa, walang pag-ibig. Mabilis itong lumabas ng kotse, iniwan siyang nakakulong sa loob. Ang huling imahe na nakita ni Marga bago nagsimulang gumulong ang sasakyan ay ang walang kibong mukha ni Alfred at ang matagumpay na ngiti ni Nadine habang tinatanggal ni Alfred ang bato na pumipigil sa gulong. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumulong, palapit ng palapit sa gilid ng bangin. Sumigaw si Marga. Isang sigaw na puno ng sakit, pagtataksil, at kawalan ng pag-asa. Ang sasakyan ay tuluyan ng nahulog. Ang mundo ni Marga ay umikot. Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal ang huling narinig niya bago lamunin ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng mga puno, may isang anino na nakasaksi sa lahat. Isang lalaking may hawak na kamera. Nang makita niyang nahulog ang kotse, mabilis siyang kumilos. Hindi siya tumawag ng pulis. Sa halip, maingat ngunit mabilis siyang bumaba sa bangin, papunta sa nagliliyab na sasakyan. Ilang sandali pa, bago tuluyang sumabog ang kotse, nagawa niyang mailabas ang dugo ang katawan ni Marga. Dinala niya ito sa kanyang sasakyan na nakatago sa kakahuyan at mabilis na pinaharurot palayo sa lugar ng krimen. Unti-unting iminulat ni Marga ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa buong katawan. Ang sumunod ay ang amoy ng antiseptic. Nasa isang kwarto siya, naputi ang lahat. May mga benda sa kanyang ulo at braso. Isang lalaking hindi pamilyar ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nakatingin sa kanya. "Sa sino ka? Nasaan ako?" Hirap niyang tanong. Tumingin sa kanya ang lalaki. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng kahulugan. "Ang pangalan ko ay Ren," sabi nito sa isang mahinahon,
ngunit matatag na boses. At para sa kaalaman ng lahat, Marga, patay ka na. Ang mga salitang binitiwan ni Ren ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marga. Pipatay? Naguguluhan niyang tanong. Anong ibig mong sabihin? Ang kotse, sumabog ito ilang minuto matapos kitang mailabas. Paliwanag ni Ren, hindi inaalis ang seryosong tingin sa kanya. Kinabukasan, laman na ito ng balita. Isang trahedya, isang aksidente. Ang katawan ay di na makilala dahil sa pagkasunog. Si Alfred Sandoval, ang nagluluksang asawa, ay kinumpirma na ikaw nga ang biktima base sa alahas na suot mo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Marga. Ang alahas. Ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Alfred noong anniversary nila. Planado ang lahat. Ginamit nito ang sarili nitong regalo bilang patunay ng kanyang pagkamatay. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Marga. Ang isip niya ay puno ng mga tanong. Sino ka ba talaga? Tumayo si Ren at lumapit sa bintana. Ang kwartong kinaroroonan ni Marga ay simple lang. Parang isang guest room sa isang bahay sa probinsya. Tahimik ang paligid. Hindi nagkataon lang ang lahat, Marga. Sabi ni Ren, nakatalikod pa rin sa kanya. Matagal ko nang sinusubaybayan ang asawa mo. Humarap ito sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Marga ang isang pamilyar na sakit. Isang sakit na katulad ng sa kanya. May nakababata akong kapatid. Ang pangalan niya ay Lyra. Pagsisimula ni Ren. Nagtatrabaho siya noon bilang junior executive sa kumpanya ni Alfred. Matalino siya, masipag, puno ng pangarap. Naging paborito siya ni Alfred. Palagi siyang pinapatawag sa opisina nito, binibigyan ng special projects. Akala namin, isa itong magandang oportunidad. Huminto si Ren sandali. Tila may inaalalang isang masakit na nakaraan. Ngunit ang oportunidad na yon ay may kasamang kapalit. Nagsimulang humingi ng mga pabor si Alfred na labas na sa trabaho, mga dinner, mga inuman. Hanggang sa isang gabi, sinubukan niyang halayin ang kapatid ko sa loob mismo ng opisina nito. Napatakip ng bibig si Marga. Ang Alfred na kilala niya. Hindi. Ang Alfred na akala niyang kilala niya ay hindi gagawa ng ganoon. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, naniniwala na siya. Nakalaban si Lyra, nakatakas siya, pero kinabukasan, siya pa ang tinanggal sa trabaho. Ang dahilan? Gross incompetence. Siniraan siya ni Alfred sa buong industriya. Walang tumanggap sa kanya. Nabaliktad ang mundo niya. Naging biktima na siya. Siya pa ang ginawang may kasalanan. Nasaan? Nasaan na ang kapatid mo ngayon? Nangangatal na tanong ni Marga. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Ren. Wala na siya, Marga. Dinapuan siya ng matinding depresyon. Isang araw, hindi na niya kinaya. Kinitil niya ang sarili niyang buhay. Ang kwento ni Ren ay isang suntok na lalong nagpadurog sa puso ni Marga. Ang halimaw na pumatay sa pag-ibig niya ay matagal na palang naninira ng ibang buhay. Mula noon, pagpapatuloy ni Ren, pinunasan ang kanyang luha. Ipinangako ko sa sarili ko na babagsak si Alfred Sandoval. Nag-ipon ako ng ebidensya, pero mahirap. Masyado siyang makapangyarihan at malinis magtrabaho, kaya sinubaybayan ko siya. Sinundan ko siya at nakita ko ang relasyon nila ni Nadine. Sinundan ko kayo papuntang Tagaytay dahil alam kong may gagawin siyang masama at hindi ako nagkamali. Ngayon, naiintindihan na ni Marga ang lahat. Hindi ito isang aksidente. Isa itong tadhana. Isang tadhanang pinagtagpo sila ng parehong sakit at parehong kaaway. Kaya ko ginawa ito, Marga. Sabi ni Ren, lumapit ulit sa kanya. Dahil nakita ko sa iyo ang kapatid ko, isang biktima na ginawa ng masama ng parehong tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Anong gagawin natin? Tanong ni Marga.
Ang boses niya ay mahina pa rin, ngunit may nabubuong bagong determinasyon. Para sa lahat, patay ka na. Isa kang multo. At bilang isang multo, may kapangyarihan kang gawin ang mga bagay na hindi mo magagawa noong buhay ka pa. Seryosong sabi ni Ren. Habang akala nilang nanalo na sila, habang nagpapakasaya sila sa yaman na kinuha nila sa'yo, tayo ay kikilos. Mag-iipon tayo ng ebidensya na hindi nila matatakasan. At sa tamang panahon, babalik ka, Marga. Babalik ka mula sa mga patay para singilin sila sa lahat ng kanilang kasalanan. Tumingin si Marga sa kanyang mga kamay na may benda. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala ng panama sa sakit ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may apoy na nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng paghihiganti. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Ren. Ang dating Marga na martir at mahina ay namatay na sa bangin na yon. Ang kaharap niya ngayon ay isang bagong Marga. Isang babaeng wala nang babalikan, kaya wala na ring kinatatakutan. Payag ako, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Gawin natin. Kinuha ni Ren ang isang tablet mula sa maliit na lamesa at iniabot sa kanya. Kung ganoon, oras na para malaman mo kung ano ang ginagawa ng mga pumatay sa'yo. Binuksan niya ang isang news website sa tablet. Ang bumungad kay Marga ay isang malaking larawan. Si Alfred, umiiyak habang yakap-yakap ang litrato nila ni Marga noong kasal. Ang headline, Biyudong Negosyante, labis na nagluluksa sa pagkamatay ng minamahal na asawa sa isang malagim na tragedya. Naramdaman ni Marga ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang pagiging isang mahusay na aktor ng kanyang asawa ay nakakasuka. Ang mamahaling alak ay sumasayaw sa loob ng kristal na kopita. Habang marahang iniikot ito ni Alfred, nakaupo siya sa kanyang leather na sofa sa loob ng penthouse unit na lingid sa kaalaman ni Marga, ang lihim na pugad nila ni Nadine. Sa TV screen nakapos ang imahe niya, ang imahe ng isang nagluluksa at kaawa-awang biyudo. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya ininuman ng alak. Ang galing mo talaga, babe, sabi ni Nadine, lumabas mula sa kwarto na nakasuot lamang ng isang seda na roba. Lumapit ito sa kanya at umupo sa kanyang kandungan. Isinabit ang mga braso sa kanyang leeg. Best Actor. Kung may award lang para sa pinakamahusay na pag-arte sa burol, panalo ka na. Of course, mayabang na sagot ni Alfred. I am a businessman. Selling a story, whether it's about a product or my undying love for my late wife, is all part of the game. Hinalikan siya ni Nadine ng mariin. I love it when you're so ruthless. It turns me on. Tumawa si Alfred. Ngayon, wala nang hahadlang sa atin. The lawyers are processing everything. Dahil wala kayong anak ni Marga at wala siyang last will and testament, lahat ng properties at assets niya ay mapupunta sa akin bilang legal na asawa. Lahat? Nanlalaki ang matang tanong ni Nadine. Ang kislap ng pagkaganid ay hindi maitago sa kanyang mga mata. Pati yung mga lupain niya sa probinsya at yung mga alahas na minana niya sa lola niya? Lahat. Pagpapatibay ni Alfred. At kapag napasa na sa akin ang lahat, we can finally get married. You will be Mrs. Sandoval, the one and only. Napasigaw sa tuwa si Nadine. Niyakap niya si Alfred ng mahigpit. Oh, Alfred, this is a dream come true. Finally, ako na. Ako na ang magiging reyna. We deserve this, Nadine. We fought for this, sabi ni Alfred. Hinahaplos ang likod nito. Sa wakas, malaya na siya. Malaya na siya mula sa responsibilidad. Malaya na siya mula sa isang kasal na naging kulungan para sa kanya. Tumingin si Nadine sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pananabik at isang bagong sikreto. Hinawakan nito ang kamay ni Alfred at dinala iyon sa kanyang tiyan. At hindi lang yan, babe. Nakangiting sabi ni Nadine. May isa pa tayong dahilan para magdiwang. Napakunot ang noo ni Alfred.
Anong ibig mong sabihin? Alfred, huminga ng malalim si Nadine. I'm pregnant. Natigilan si Alfred. Ang kanyang mga daliri ay nanatili sa tiyan ni Nadine. Isang bata. Magkakaroon sila ng anak. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi tuwa, kundi kalkulasyon. Isang anak. Isang tagapagmana. Ang pagkamatay ni Marga ay naging mas perpekto pa dahil dito. Dahil kung sakaling may mga kamag-anak si Marga na susubok humabol sa yaman nito, ang pagdating ng kanyang anak ang magiging selyo sa lahat. Ang anak niya ang magiging nag-iisang tagapagmana ng lahat ng pinagsamang yaman nila. Isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Alfred. Isang nanangiting mas matagumpay, masakkim. That's great news, babe, sabi niya at niyakap si Nadine ng mahigpit. This is perfect. Everything is perfect. Kaya kailangan na nating kumilos ng mabilis, Alfred, sabi ni Nadine. Ayokong lumaki ang tiyan ko na hindi pa tayo kasal. Ayokong isipin ng mga tao na nabuntis mo ako habang buhay pa si Marga. Don't worry, sabi ni Alfred hinawakan ang mukha nito. Pagkatapos ng libing, we will give it a month or 2 para sa pagluluksa. Then I will announce our relationship. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang tumulong sa aking makarecover sa aking kalungkutan. The public will eat it up. They love a good tragic love story. Pinaglaruan ni Nadine ang kwelyo ng damit ni Alfred. At pagkatapos, sabi ni Alfred, ang boses ay naging isang malamig na bulong. Magpapakasal tayo at wala nang sino man ang makakapigil sa atin. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa baba. Pakiramdam niya, siya ang hari ng lahat ng kanyang nakikita. Nasa kanya na ang yaman. Nasa kanya na ang babaeng nagbibigay sa kanya ng pagnanasa. At magkakaroon pa siya ng isang tagapagmana. Ngayon, sabi ni Alfred, binuhat si Nadine na parang isang tropeyo. Wala nang makakahadlang sa atin. It's time to celebrate our future. Dinala niya ito pabalik sa kwarto. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa loob ng penthouse. Isang tunog ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng isang malamig na libingan. Hindi nila alam, sa isang ligtas na bahay sa malayong lugar, ang bawat salita nila, ang bawat halakhak, ang bawat pagpaplano ay naririnig. Si Marga, na nakaupo sa harap ng isang laptop, ay nakatingin sa screen kung saan kitang-kita ang live feed mula sa isang hidden camera na matagal nang inilagay ni Ren sa penthouse ni Alfred. Katabi niya si Ren na seryosong nakikinig sa audio feed sa pamamagitan ng headphones. Nang marinig ni Marga ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Nadine, ang hawak niyang tasa ay biglang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Hindi ang ingay ng nabasag na tasa ang bumasag sa katahimikan ng kwarto, kundi ang tunog ng kanyang pusong muling dinudurog. Ang tunog ng nabasag na tasa ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Nakatitig lang si Marga sa screen ng laptop, sa mga piraso ng basag na porselana sa sahig, sa kahit saan, huwag lang sa mukha ni Ren, buntis siya. 2 salita. Ngunit ang bigat nito ay parang isang buong mundong bumagsak sa kanyang balikat. Buntis siya sa anak ni Alfred, ang anak na dapat ay sa kanya, ang anak na ipinagdamot sa kanya ng tadhana, ang pangarap na tinupok kasama ng kanyang pag-ibig. Ngayon, ang pangarap na yon ay ipinagkakaloob sa babaeng sumira ng kanyang buhay. Marga? Mahinang tawag ni Ren. Tinanggal ang headphones. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila naubos. Ang nag-aalab na galit sa kanyang puso kanina ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang nagyeyelong kawalan. Isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pagiging isang ina na nawalan ng anak. Muling bumalik ang lahat ng alaala. Ang kagalakan ng una niyang malaman na nagdadalang tao siya.
Ang maingat na pag-aalaga ni Alfred sa kanya noon, ang mga pangarap na binuo nila para sa kanilang munting anghel, at ang araw na gumuho ang lahat. Ang araw na sinabi ng doktor, "I'm sorry, wala na siyang heartbeat." Napahawak siya sa kanyang tiyan. Kahit matagal nang wala, nararamdaman pa rin niya ang sakit. Ang multo ng isang buhay na hindi nabigyan ng pagkakataon. At ngayon, ang lalaking kasama niyang nagluksa noon ay masayang-masaya sa pagdating ng isang bagong buhay. Isang buhay na nabuo mula sa kanilang pagtataksil. Hindi ito makatarungan, bulong ni Marga. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito tama. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng silid, hindi mapakali, na para bang isang hayop na nakakulong sa hawla. Paano natin sila lalabanan ngayon? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Ren. May anak sila, Ren. Isang inosenteng bata. Paano ko sila pababagsakin kung may madadamay na isang sanggol na walang kasalanan? Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Mas mababa pa kaysa sa sandaling nahulog ang kotse sa bangin. Dahil noon, ang kalaban niya ay malinaw. Ngayon, ang paghihiganti ay naging komplikado. May isang buhay na nakataya. Ang paghihiganti ba ay sulit kung ang kapalit nito ay ang kinabukasan ng isang bata? Ang planong ito, ang pagbabalik ko, ano ang mangyayari sa bata kapag nakulong na sila? Paano siya lalaki? Sunod-sunod niyang tanong. Ang bawat isa ay nagpapakita ng kaguluhan sa kanyang isip. Ito ang sandali ng kanyang pagkatalo. Hindi dahil sa lakas ni Alfred at Nadine, kundi dahil sa sarili niyang konsensya. Ang pagiging ina na nawala sa kanya ay siyang ngayong pumipigil sa kanya. Lumapit si Ren sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Ngunit may diin para pigilan ang kanyang pagpanik. Marga, huminahon ka. Tumingin ka sa akin. Seryosong sabi ni Ren. Tumingin si Marga sa mga mata nito. Ang batang iyon ay inosente. Tama ka, sabi ni Ren. Pero ang pagiging inosente ng bata ay hindi nagbubura sa krimen ng mga magulang niya. Hindi nito binubura ang katotohanang sinubukan kanilang patayin. Hindi nito binubura ang ginawa nila sa kapatid ko. Pero ang hustisya ay para sa mga biktima, Marga. Ikaw, ang kapatid ko, ang iba pa nilang mga biktima. Pagpapatuloy ni Ren, ang boses ay matatag. Ang kapakanan ng bata ay ibang usapin. Isang usapin na haharapin natin kapag nandoon na tayo. Ngunit hindi ito dahilan para tumigil. Dahil kung hahayaan natin silang manalo, hahayaan nating magtagumpay ang kasamaan. At anong klaseng mundo ang iiwan natin para sa mga batang tulad niya kung ganun? Ang mga salita ni Ren ay tumago sa puso ni Marga. Tama siya. Ang paghihiganti ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para sa hustisya. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay hindi nawala. Ang dilema ay naroon pa rin. Isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagong determinasyon na nabubuo. Isang determinasyong mas malalim, mas komplikado. 3 araw mula ngayon, sabi ni Ren, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Ang libing. Doon iiyak si Alfred sa harap ng lahat. Doon, tatanggap siya ng simpatya ng buong mundo. Doon, iisipin nilang tapos na ang lahat. Tumingin siya ng diretso kay Marga. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Kailangan mong magdesisyon, Marga. Pagkatapos ng libing, selyado na ang lahat. Tatanggapin na ng mundo na wala ka na. Ito na ang huling pagkakataon. Hustisya para sa'yo o habang buhay na katahimikan? Nakatitig lang si Marga sa kawalan. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hustisya o katahimikan? Ang buhay ng isang bata
at ang multo ng anak na nawala sa kanya. Anong landas ang pipiliin niya? Ang loob ng simbahan ay nababalot ng solemne na katahimikan na binabasag lamang ng mahihinang hikbi at ng malungkot na himig mula sa organo. Puti ang kulay ng mga bulaklak na nakapalibot sa isang eleganteng kabaong na gawa sa mahogany. Sa ibabaw nito, isang malaking larawan ni Marga, nakangiti, masaya, noong mga panahong buo pa ang kanyang mundo. Ang lahat ay naroroon. Pamilya, mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo. Lahat ay nagpapakita ng kanilang pakikiramay sa kaawa-awang biyudo. Si Alfred ay nakatayo sa pulpito, ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawalan. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binabasa ang kanyang eulogy. Si Marga, siya ang aking buhay, ang aking ilaw. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pekeng emosyon. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit ngayong wala na siya. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Napahikbi ang ilang mga tao sa simbahan. Maging ang ina ni Marga ay umiiyak sa balikat ng kanyang asawa. Walang kamalay-malay na ang lalaking nasa harap nila ang mismong pumatay sa kanilang anak. Sa tabi ng pamilya ni Marga, nakatayo si Nadine. Nakasuot ng itim na bestida, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatya at pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. Paminsan-minsan, marahan niyang hinihimas ang likod ng kapatid ni Marga, na para bang nagbibigay ng tunay na aliw. Sa labas ng simbahan, sa loob ng isang itim na van na may tinted na salamin, pinapanood ni Marga ang lahat sa isang monitor. Katabi niya si Ren. Ang kanyang mga kamay ay maginaw. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Handa ka na ba? Tanong ni Ren. Tumango si Marga, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Nakikita niya ang pag-iyak ng kanyang ina. Nakikita niya ang pagiging mahusay na aktor ni Alfred. Nararamdaman niya ang kumukulong dugo sa kanyang mga ugat. Ang pag-aalinlangan na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay nawala na. Napalitan ito ng isang matigas na bato ng determinasyon para sa kanyang ina, para sa kapatid ni Ren, para sa sarili niya. Oras na, sabi ni Marga. Ang boses ay kalmado at malamig. Inabot sa kanya ni Ren ang isang maliit na earpiece. Nandito lang ako. I'm just a button away. Ang mga pulis ay nasa paligid lang naghihintay ng hudyat ko. Isinuot ni Marga ang earpiece. Huminga siya ng malalim. Tinanggal niya ang itim na belo na tumatakip sa kanyang mukha. Sa ilalim nito, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit puno ng desisyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Bumaba siya ng van. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Sa gitna ng dagat ng mga taong nakaitim, siya ay isang aparisyon. Sa loob ng simbahan, patapos na si Alfred sa kanyang madamdaming talumpati. Kaya paalam, aking mahal, hinding-hindi kita malilimutan. Magkikita tayong muli sa paraiso. Pagtatapos niya, kasabay ng isang pekeng paghikbi. Nagpalakpakan ang mga tao na antig sa kanyang mga salita. Ngunit ang palakpakan ay biglang natigil. Dahil sa sandaling iyon, ang malaki at mabigat na pinto sa likuran ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa buong simbahan. Ang lahat ng mga ulo ay lumingon sa likuran. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka sa pagkabigla. Doon, nakatayo sa bukana ng pinto na naliligo sa liwanag mula sa labas ay isang babae na nakaputi. Ang kanyang mukha, ang kanyang buhok, ang kanyang tindig, si Marga. Parang isang multo na bumangon mula sa kanyang libingan. Dahan-dahan siyang naglakad sa aisle, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao sa harap, kay Alfred at kay Nadine. Ang reaksyon sa mukha ni Alfred ay hindi mababayaran. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot at hindi paniniwala. Si Nadine naman, napahawak sa kanyang tiyan, na para bang nakakita ng pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay.
Imposible. Narinig ni Marga na bulong ni Alfred sa mikropono na naging dahilan upang marinig ito ng lahat. Nagpatuloy sa paglakad si Marga. Bawat hakbang niya ay mabigat, bawat hakbang ay isang pahayag. Nang siya ay nasa gitna na ng simbahan, huminto siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alfred na ngayon ay nanginginig na sa takot sa pulpito. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marga. Itinaas niya ang kanyang boses, malinaw at matatag, na umaling-awngaw sa bawat sulok ng tahimik na simbahan. "Namiss mo ba ako, mahal kong asawa?" Ang tanong ni Marga ay parang isang bombang sumabog sa loob ng simbahan. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulungan, pagtataka at takot mula sa mga naroroon. Si Marga ba yan? Diyos ko, multo ba siya? Anong nangyayari? Si Alfred na kanina lang ay larawan ng kalungkutan, ngayon ay larawan ng purong lagim. "Sino ka? Hindi ikaw si Marga. Patay na ang asawa ko." Sigaw niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pagtanggi. "Talaga ba, Alfred?" Mapanuyang sagot ni Marga, nagpatuloy sa paglakad, palapit sa altar. "O baka naman yun ang gusto mong paniwalaan ng lahat. Baliw ka! Isa kang impostor!" Sigaw naman ni Nadine na nagtago sa likod ni Alfred. "Security! Kunin niyo siya!" Ngunit walang sino mang security guard ang gumalaw. Maging sila ay tulala sa nangyayari. "Impostor?" Tumawa si Marga. Isang tawang malamig. "Tanungin mo ang sarili mo, Nadine. Sino ba talaga sa ating dalawa ang impostor? Ang babaeng nagpapanggap na kaibigan, pero isa palang ahas na handang tumuklaw sa taong tumutulong sa kanya?" Humarap si Marga sa kanyang mga magulang na ngayon ay nakatayo na, parehong gulat at nalilito. "Nay, Tay," sabi niya, ang boses ay bahagyang lumambot. "Buhay po ako." "Anak?" Naiiyak na sabi ng kanyang ina. "Huwag kayong maniwala sa kanya." Desperadong sigaw ni Alfred. "Isa siyang manloloko. Nagpapanggap siyang si Marga para makuha ang pera namin." "Pera?" Muling tumawa si Marga. "Ang perang pinag-uusapan mo ba ay ang perang minana ko pa sa mga magulang ko, Alfred? Ang perang pinaghirapan ko? Ang perang plinano ninyong kunin sa akin pagkatapos ninyo akong patayin?" Sa puntong yon, nagsimula ng magbago ang mga bulungan. Ang pagtataka ay napalitan na ng pagdududa na nakatuon ngayon kina Alfred at Nadine. "Wala kaming ginagawang masama," giit ni Alfred. "Isa itong malaking kasinungalingan." "Kung ganoon, Alfred, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanilang lahat kung nasaan ka noong araw ng aksidente ko?" Hamon ni Marga. "Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang tungkol sa pagpapanggap mo na may business trip para lang makasama mo ang kabit mo? O ang tungkol sa plano ninyong itulak ang kotse ko sa bangin sa Tagaytay?" Ang bawat detalye na sinabi ni Marga ay parang isang dagok na lalong nagpabaon kay Alfred sa kahihiyan. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyan nang nawala. "Wala kang pruweba." Iyon na lang ang naisagot niya. "Diyan ka nagkakamali," sabi ng isang boses mula sa likuran ng simbahan. Lahat ay muling lumingon. Si Ren, nakasuot ng formal na damit, ay kalmadong naglalakad sa aisle, may hawak na isang maliit na remote control. Sa likod niya kasunod ang ilang unipormadong pulis. Natigilan sina Alfred at Nadine. Ang kanilang pagtanggi ay napalitan ng malinaw na pagkataranta. "Sino ka naman?" tanong ni Alfred. "Ako si Ren," sagot niya. "At mayroon akong isang maikling palabas para sa inyong lahat." Itinutok ni Ren ang remote sa isang malaking projector screen sa gilid ng altar na ginamit kanina para sa mga litrato ni Marga. Ang screen ay umilaw. Ang unang lumabas ay isang video. Isang video na kuha mula sa isang hidden camera. Ang video sa loob ng penthouse ni Alfred. "Lahat ng properties at assets niya ay mapupunta sa akin. Pregnant. Pagkatapos ng libing, we will give it a month or two. Then I will announce our relationship." Ang bawat salita mula sa kanilang pag-uusap
ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang mga tao ay napasinghap sa gulat at galit. Ang maskara ni na Alfred at Nadine ay tuluyan ng nahulog, ngunit hindi pa doon natapos. At hindi lang iyan, sabi ni Ren. Ipinakita niya ang sunod na video, isang dashcam footage. Kitang-kita ang pagdating ng kotse nila Alfred sa view deck. Kitang-kita ang pagtulak nila kay Marga papasok sa kotse. Kitang-kita ang walang awang pag-release ni Alfred sa sasakyan pababa ng bangin. Malinaw. Walang kaduda-duda. Pero ang pinakamalaking kasalanan mo, Alfred, ay hindi lang kay Marga. Pagpapatuloy ni Ren, ang kanyang boses ay naging puno ng galit. Ito ay para sa kapatid ko. Isang litrato ni Lyra ang lumabas sa screen. Marahil ay natatandaan mo pa siya, Alfred. Si Lyra, isa sa mga empleyado mong sinubukan mong bastusin at nang hindi mo nakuha ang gusto mo, sinira mo ang buhay niya. Mariing sabi ni Ren, iyon na ang huling dagok. Ang buong pagkatao ni Alfred ay gumuho sa harap ng lahat. Wala na siyang lusot. Lumapit ang mga pulis. Alfred Sandoval, Nadine Cruz, inaaresto kayo sa salang attempted murder, conspiracy, at multiple other charges, sabi ng hepe ng pulisya. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng kunin. Nagwawalang sigaw ni Alfred. Bitawan niyo ako. Buntis ako. Pagmamakaawa naman ni Nadine, ngunit wala nang nakinig sa kanila. Kinuha ng mga pulis ang kanilang mga kamay at pinusasan. Habang kinakaladkad sila palabas ng simbahan, ang mga mata ng lahat ng tao ay puno ng galit at pandidiri. Bago sila tuluyang mailabas, napatingin si Nadine kay Marga. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Si Marga naman ay tumingin lang sa kanya. Ngunit ang nakita ni Nadine sa mga mata ni Marga ay hindi galit, hindi rin tagumpay, kundi isang malalim na awa. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit alam ni Marga, ang tunay na laban, ang laban sa loob ng kanyang puso, ay ngayon pa lang nagsisimula. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa simbahan. Ang iskandalo ng mga Sandoval ay naging laman ng balita sa loob ng maraming buwan. Si Alfred ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa attempted murder at sa iba pa nitong mga kaso, kabilang na ang pagkamatay ni Lyra na muling binuksan dahil sa mga bagong ebidensya. Si Nadine naman, dahil sa kanyang kooperasyon at sa kanyang kalagayan, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang buhay ni Marga ay nagbago ng husto. Ibinenta niya ang kumpanya ni Alfred. Ang isang bahagi ng pera ay ginamit niya para magtayo ng isang foundation, ang Lyra Foundation, para tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso sa workplace bilang pagbibigay pugay sa kapatid ni Ren. Ang natitirang yaman niya ay inilagay niya sa isang trust fund at namuhay siya ng simple. Ang bahay na dating puno ng masasakit na alaala ay ipinagbili na rin niya. Ngayon, nakatira siya sa isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na bahay malapit sa dagat. Isang hapon, nagmamaneho si Marga papunta sa isang lugar na hindi niya inaakalang babalikan niya, ang kulungan ng mga babae. Sa loob ng visitation area, nakita niya si Nadine. Malaki ang ipinayat nito. Wala na ang dating kumpiyansa at kasakiman sa mga mata nito. Ang nakikita na lang ni Marga ay isang babaeng pagod at puno ng pagsisisi. Marga, mahinang bati ni Nadine. Kumusta ka? Tanong ni Marga. Heto, binabayaran ang mga kasalanan ko. Mapait na sagot ni Nadine. May inabot itong isang sobre kay Marga. Iyan ang divorce papers. Pinirmahan ko na. Malaya ka na kay Alfred at pinawalang bisa ko na rin ang lahat ng karapatan ko bilang ina. Tumingin si Nadine sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Hindi ko kayang palakihin ang anak ko sa ganitong lugar, Marga. At hindi rin tama na palakihin siya ng pamilya ko na puno ng galit. Alam kong wala akong karapatan pero nakikiusap ako sa'yo. Ikaw na ang bahala sa kanya.
Bigyan mo siya ng buhay na hindi ko kayang ibigay. Ituring mo na lang itong kabayaran sa lahat ng kasalanan ko. Hinawakan ni Marga ang sobre. Ito ang sandaling kinatatakutan at hinihintay niya. Alam mo ba, sabi ni Marga, noong una, ang gusto ko lang ay makita kayong nagdurusa. Pero nang matapos ang lahat, nang makita kong nakakulong na kayo, walang kaligayahang dumating, isang malaking kahungkagan lang. Tumingin siya kay Nadine. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong pinapatawad mo. Para pala ito sa sarili mo. Para makalaya ka sa galit. At ang batang iyon, inosente siya. Hindi niya kasalanan ng lahat. Tumango si Marga. Pumapayag ako. Isang buwan ang lumipas. Gabi ng bagong taon. Nakatayo si Marga sa balkonahe ng kanyang bagong bahay, tanaw ang dagat na hinahalikan ng buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ay dala ang pangako ng isang bagong simula. Sa mga bisig niya, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel, isang baby boy, ang anak ni na Alfred at Nadine, ang anak na legal na niyang inampon. Maligayang bagong taon, munting Angelo. Bulong niya sa sanggol, hinahalikan ito sa noo. Pinangalanan niya itong Angelo dahil para sa kanya, isa itong anghel na ipinadala upang muling buuin ang kanyang durog na puso. Mukhang mahimbing ang tulog ng boss natin, sabi ng isang pamilyar na boses sa likod niya. Lumingon si Marga at ngumiti. Ren, kanina ka pa? Lumapit si Ren sa tabi niya. May dalang dalawang tasa ng mainit na tsokolate. Kararating lang, ayokong mamiss ang fireworks. Inabutan siya nito ng isang tasa. Sa loob ng isang taon, si Ren ay hindi umalis sa tabi niya. Naging matalik silang magkaibigan. Isang sandigan, isang karamay. Walang pilitan, walang mali siya. Isang pagkakaibigang isinilang mula sa pinagsamahan nilang sakit. Handa ka na ba talaga para dito? Tanong ni Ren. Tumingin sa sanggol at pagkatapos ay sa kanya. Tumingin si Marga sa payapang mukha ni Angelo. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang sakit ay unti-unti nang naghihilom. Ang kahungkagan ay napupunan na ng isang bagong uri ng pagmamahal. Isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Tumingin siya kay Ren. Ang mga mata niya ay kumikinang. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pag-asa. Masanda pa ako kaysa dati. Sagot niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Sa kalangitan, sunod-sunod na pumutok ang mga fireworks, nagpinta ng iba't ibang kulay sa madilim na gabi. Isang hudyat ng pagtatapos ng luma at pagsalubong sa isang panibagong taon. Nagkatinginan sina Marga at Ren sa gitna ng ingay at liwanag. Sa kanilang mga mata, may isang pangako ng isang hinaharap na hindi man perpekto, ngunit puno ng kapayapaan, pag-asa, at marahil isang bagong pagkakataon para sa pag-ibig na muling mabuo mula sa mga abo.